Hello po, magandang hapon po. Ako po si Henry Buenaflor. Yun lang po. Actually po, hindi ko lang mapigil siguro yung sarili ko. Just want to give an honest opinion lang in regards po dun sa topic about network marketing. Kasi ako, wala talaga akong idea sa networking until nakarating ako ng Dubai noong 2008 eh. Dito sa Pilipinas, dati naririnig ko na yung mga malalaking pangalan ng networking like the DXN, na-encounter ko yan, yung Coffee. Then, yung mga first quadrant, napapanood ko yan minsan sa mga news, yung mga scam. Same lang po. Ngayon po kasi parang halos lahat ng tao aware na sila sa salitang networking. Yung iba na experience, yung iba parang narinig lang, yung karamihan na imbitahan, umattend ng mga seminar, orientation, or presentation. Yung iba nag-join, yung iba tinaray lang daw. Yung iba po, syempre gusto daw nila ng products, maganda daw yung products. Yung iba sinasabi, na-scam daw sila, malaki daw nawala sa kanila. Ganon. So, kanya-kanya experiences kanya-kanyang opinion ka. Ako po, na-invite ako 2010 yung time na wala akong work sa Dubai. So 10 months na siguro akong palaboy-laboy doon kasi nagsara yung company, wala yung sponsor ko, hindi ako makalipat ng visa, hindi ako makauwi ng Pilipinas. Wala akong choice kundi to fight for survival. Fight for survival meaning I have to do a lot of things para lang makasurvive. I have to do some fishing, mamimingwit ka, lalaban ako ng billiards, laro-laro, ganyan. Then one time na-invite ako na isang kaibigan kong Pilipino, he's an engineer, taga Bicol, taga Naga City. Sabi niya sa akin, business tayo. Sabi ko, pambira ka, wala nga akong work, business pa. So doon nag-start yung journey. Pinaresentahan nila ako, pinuntahan nila ako doon sa accommodation ko. Nung nakita ko yung bilog-bilog sa ibabaw ng table, sabi ko, naku, di ba scam yan? Ganun din, same mindset lang din But dahil yung nagano sa akin, sabi niya kasi, pasensya ka na kasi hindi pa kami marunong magpaliwanag So kung gusto mo, balik kami after few days. Kasama namin yung presenter talaga. And ilang days, dumating yung presenter, pinresentahan. Doon ko mas naintindihan. Minsan po kasi kahit gaano kaganda ng isang opportunity, kung hindi natin naintindihan, we will always live with the same perception. Kung ano yung pananaw natin sa buhay, yun pa rin. Same mindset, yun pa rin. So, walang nababago. Walang spark na kumiklik para at least matouch yung yung hot button mo. Para matauhan ka o magkaroon ka ng slight idea to understand everything about dun sa offer nila, about sa opportunity. Ganon. So, dun ko na-appreciate. Nung unang pinaresentahan ako, they did not hear any question from me. Kasi hindi ko naintindihan hindi ako naging interesado. It is because maybe siguro kahit kaibigan ko sila, kakilala ko sila, maybe yung effectiveness ng presentation nila hindi mo mapipil. So naintindihan ko later on kaya pala na ganoon kasi sila yung mga tao na nag-present sa akin opportunity, millions yung pinag-uusapan, pero ultimo sila hindi pa sila kumikita. So how would you share yung isang kwento na mararamdaman ng ibang tao na convincing if you really don't experience it? Nung nagsama sila sa akin ng tao na naka-experience kumikita ng $5,000 in just 1 week, at yun na nagkwento sa akin, yun na nag-present sa akin, mas na-feel ko. Yun po. Ay dito sa anong nangyayari po sa Pilipinas, ito po, real talk lang. Kadyo-join lang ng networking, wala pang 1 week, isa, dalawa, iba nga wala pang ang tao. Then they will try to recruit you. Maganda to, kumikita yung nagano sa akin, kumikita ng milyon, ganyan, ang ganda ng sasakyan, ganito, ang bata-bata pa, napakayaman na, ganun siya. Kahit paano ang ganda ng kwento mo. If people don't feel na ikaw mismo naranasan mo yon, sa'yo nga walang nababago, hindi nila nakikita, how would they appreciate it? So doon ko kaya po hindi po para sa akin, personal opinion, wala namang masama sa networking.
Opo, wala po. I've been doing it for around 13 years na. 13 years na. Oh. Marami kasing klase. Networking is a type of business. Isang klase ng negosyo na pwede mong buksan na less yung capitalization. Opo, aaralin mo lang siya muna mismo. Oh. Then nasa yun na yun how you going to carry it forward. May nagjo-join ng networking na kinokopya lang nila yung nakikita nila sa mga apply sila. It's a good thing. That is the right way po. But end of the day, kaya mo kailangan kopyahin for you to gain your own personal experience. Through that experiences, either maganda yung kinalabasan o pangit yung kinalabasan, ang value nun, the lessons and learnings behind those experiences. Dapat yun mismo yung magdadala. So, ito po yung first vlog ko, personal ko, kasi po may mga araw-araw may nag-invite sa akin sa networking, mga kaibigan, kaklase, kamag-anak, mga kasama ko sa trabaho, mga dating kakilala. Opo, nasa iba't ibang networking sila. So, halos every year napapansin ko may tao na in-invite niya ako sa ganitong company. Then after 3 months, in-invite niya uli ako sa ibang company na naman. Mas maganda dito kaysa sa dating company. Meron ganun eh. No. So, meron naman iba. Nung una, ayaw-ayaw nila ng networking. Nung nag-networking ako, in-invite ko sila. Hindi nila ako pinapansin. Nung sila nag-networking, ako yung i-invite nila. No. So, sa part ko naman po, meron po akong health issue. Limited na po yung kilos ko. All I can do is only to do the online marketing. Sa online lang po ako pwedeng mag-market. Yun po yung sinasabi ko. So I have to seek for the proper strategy, have to create the new techniques, basics and everything where I can teach people, also teach myself or push myself to be able to get the results towards po dun sa mga kailangan ko sa buhay. Yun po yun. Ako po si Henry Buenaflor. Sana po this is the first na vlog ko na gagawin ko po to ng part 2. Siguro maggagawa ko ng next video recordings if there's new ideas na that related sa reality of what's going on doon sa tinatawag nating multi-level marketing industry. So yun lang po at salamat po. Magandang hapon po sa lahat.